Magandang araw sa inyo mga kapatid. Magandang gabi. Muli po at kita-kita na naman tayo. At ako, akin po lamang sasariwaan yung una kong preaching. Babalikan ko po lamang ang ilang bahagi. Sa return to me and I will return to you. Yung pong verse na yun, ay sa Old Testament times. At pinatutuhanan po naman ni Isaiah. Return to the Lord and He will have mercy on him, to our God, and He will abundantly pardon. Ngayon, yung po no Old Testament times about 4,000 to 3,000 years ago, na bumaba po ang Panginoon Jesucristo 2,000 years ago. At yun po, kaya po siya bumaba, ang mga plano at layunin niya ay may isagawa kagad. Dahil wala pong nakikilos noong Old Testament times, kundi yung mga propeta lang at ibang mga nakakarinig ng salita ng Diyos. Subalit, kaya po bumaba ang Panginoong Jesucristo para mas malinaw na makita nila mismo na ang salita ay nagkatawang tao. Para maibahagi niya ng gustong-gusto ang mga plano at layunin niya sa ating buhay. Sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad. Ang panunumbalik po naman natin hindi basta nanumbalik Kinakailangan po ang panunumbalik natin merong with all our hearts, with weeping and with mourning. Ng buong puso na may pag-aayuno at panangis at pananambitan. Ayon po sa Joel 2:12-13. Kaya po hindi po basta tayo manunumbalik, kundi mayroon pong pananambitan, may pag-aayuno. Yung umiiyak ka, nagsisisi, may pagsisisi. Kaya po sabi ng Panginoong Jesucristo, for the Son of Man, sabi po ni Lucas, has come to seek and to save which was lost. Siya na mismo umayo kasama ang kanyang mga alagad upang tayo manumbalik para wala na po tayong masisi kung sakaling, kasi hindi namin alam Kaya sabi po sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay kailangang makarinig at pag ang lahat ay nakarinig, babalik ang Panginoon. Kaya po nag-aapurahan ang mga naglilingkod sa Diyos, ang lahat ng tao ay makarinig upang manumbalik lahat ang mga naliligaw ng landas. Paghahanap po ng Panginoon, yung mga nawalang Israelita. Tayo po, mga hintil, ay isinama na nasama sa kaligtasan yun. At saka ko na po ipapaliwanag kung bakit nasama tayo sa kaligtasan yun. Sabi ng Panginoon, pumarito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya po, pag narinig ninyo na parang ang mga Israelita lamang ang binaba ng Panginoon rito, pinangunahan ko na nasama lamang tayo sa kaligtasan
Iba naman pong kung yung yan, talata yun. Pero hahaba po tayo kasi. Kailangan po ang ating kung baka mainip po kayo eh. Isang beses po, nagtagpuan ng Panginoon ng isang Israelita. Lumapit sa kanya ito. A woman of Canaan that came from that region and cried out to him, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." My daughter is demon-possessed. Ang kanya raw anak ay sinasapian ng demonyo. But he answered her not a word. Hindi sumagot ang Panginoon sa Kristo pa. Pero patuloy na nananawagan ang babaeng ito, "Have mercy on me, Lord, Son of David. Have mercy on my daughter. She is severely demon-possessed." And his disciples came and asked him, saying, "Send her away, for she cries out after us." Tingnan nyo. Hindi kasi ang ipinarito po niya ang Panginoon ay yung pong inuna niya yung mga nawawalang tupa, ang mga Israelita nga po. Ay dahil nga po ang mga Israelita ay may katigasan ng ulo, kaya po tayo ay nasama. At saka ko ulit po ipaliliwanag kung bakit tayo nasama ron. Habang nagsisisigaw ang babae ito, pinaalis siya ng mga disipulo. "Send her away, for she cries out after us." Sumisigaw siya. Palisin mo siya. At sumagot ang Panginoon, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Ito yung nasabi ng Panginoon. Sinugo lamang siya sa mga Israelita. Pero lumapit ang babae. Talagang nagpumilit siya. Then she came and worshipped him, saying, "Lord, help me." Nagpumilit. Yan ang doon natin nakukuha ang kingdom eh. Kapag pumilit. Pag pumilit ka, makapasok sa kaharian ng langit. Sabi sa Mateo, pag pumilit kang makapasok sa kaharian ng langit, yun po ang ibig sabihin nun. Pag pumilit ka, hindi ang Diyos upang hindi makita ang pagpupumilit mo, ang pagsusumamo mo. At sumagot na muli ang Panginoong Hesus, "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Hindi mabuting kunin ang pagkain sa mga anak at itatapon lamang ito sa mga aso. At sumagot na may katalinuhan, may karunungan ang babae, "Yes, Lord. Opo nga, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Maging ang mga aso man ay kumakain ng mga mumu na nababagsak sa lamesa ng kanyang master, ng kanyang Panginoon. Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." Ang pananampalataya mo ang magliligtas sa iyong anak. Hayaan mong ang pananampalataya mo iyon
ang magpapagaling sa iyong anak. And her daughter was healed from that very hour. Tinapo niyo. Itong Israelitang ito, itong kananitang ito, ng panahon ngayon, Gentiles pa yan. Ay nagpumilit siya, ipinakita na niya sa Panginoon ang kanyang pananampalataya. Yung po lang naman natin gagawin eh. Lumapit tayo sa Panginoon. Lalapit rin siya sa atin. Basta ipakita mo ikinagtatapat. Nagsisisi ka. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Ako ang daan ng katotohanan, ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Walang ibang paraan kundi sa Kanya lamang. Wala siyang sinabing sa pamamagitan namin. Wala siyang sinabing ano. Siya lamang at siya lamang. Wala sinabing sa pamamagitan namin ni Pablo, ni Pedro, ni Maria, ni Juan, ay makakarating ito sa Ama. Hindi. Wala po sinabing ganoon. Hindi rin sinasabi niya sa pamamagitan namin ng mga anghel. Hindi po. Wala. Ang sabi niya sa pamamagitan ko lamang makakarating sa Ama. Kaliluwanan po nun. Gumaling ang babae, ang anak ng babaeng yun. Marami po lumalapit sa ating Panginoong Jesus na ayaw ko kung matatawag na kamangmangan o yung katigasan ng puso ang mga hindi makalapit sa ating Panginoong Jesus, ang mga tumataligod sa ating Panginoong Jesus. Katulad ng isang ito, ng isang matagal ko na may mensahe ito eh. Ito, young ruler. Ulit-ulit ko ito na may mensahe. Na lumapit sa ating Panginoon Jesus. Nananakbo. Running, knelt before Him and asked Him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? At sumagot ng Panginoon, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. Hindi pa kilala ng para sa ito ang Panginoon Hesus Kristo ng panahon ngayon. Bago pa nagpapakahayag ang Panginoon ng panahon ngayon. Kaya ang tawag ni good teacher. Teacher lamang pagkakilala sa kanya hanggang maski sa panahon ito. Good teacher lang ang Panginoon. Nakakalungkot pong isipin kasi kung guro lamang ang Panginoon, paano makapagliligtas ang guro lang? Kinakailangan ka maging anak ng Diyos upang makapagligtas. Tayo po, tao lang. Makakatulong tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita. Ang tinutukoy po ng Panginoong Jesus ay sa kanyang pangalan. Hindi sa pangalan ko, hindi sa pangalan ni Numan. Sa kanyang pangalan. Why do you call me good? One is good. Only one is good. And that is God. At sabi pa ng Panginoon, you know the commandment. You know the commandments. Do not commit adultery. Huwag kang makikiapid. Do not murder. Huwag kang papatay. Do not steal. Huwag kang magnanakaw. Do not bear false witness. Huwag kang
Huwag kang aayon, huwag kang basta galo yung do not wear for sweet, huwag kang basta Tagalog yun. Huwag kang magtitistigo, nakakasinungalingan. Do not defraud, huwag kang mandadaya. Honor your father and your mother. Pakinggan ninyo ang isasagot ng parisiyong ito. Parisiyo ito. Ang parisiyo well-versed sa Bible yan. Tingnan nyo ang sagot. Teacher, all these things I have kept from my youth. Bata po ako, ay sinasagawa ko na itong kautusan. Then Jesus looked at him, loved him, and said to him, biro mo, alam mo na Panginoon Kristo na nagsisinungaling ito. Alam niya Panginoon, wala siyang di alam eh. Kininsan, nakangiti pa Panginoon, buong pagmamahal na tinignan ito. Siguro naawa Panginoon, dahil alam niya nagsisinungaling ang parisiyong ito. Kaya sinubok siya ng Panginoon. One thing you lack, may bagay ka pang isang kulang. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross, follow me. Yun ang mabigat. Pinakang mabigat iyo, umuwi ka sa inyo, ipagbiling mo lahat ang iyong possession at magbigay ka sa mahirap. At ang pinakang mabigat, halika, asanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Hindi na siya nasunod ang mga iyon. Sapagat he became sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Tingnan mo, hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, hindi ibig sabihin money is the root of all evil. Hindi po money is the root of all evil. Love of money is the root of all evil. Kaya napakaraming masasamang politiko sa atin. Kaya ako tinatamad umuwi. Magmula sa airport. Mga bagahe mo, wasak. Kung di nawala, wasak. Sa mga politiko, lalo na po yung mababang kapulungan. Ilan lang matadali mong matwid. Ang lahat ay magnanakaw. Diyos ko po. Ay sila pa ang may ganang magmalaki. Magmula sa pinakang mataas hanggang sa mga mababang opisyal, pati ang mga ibang pinuno pa ng armed forces, ang PNP. Kaya nga, dahil ang mga yan, hindi binibigyan ng pera ang mga yan, mababait ang mga yan eh. Because love of money ang dahilan, ang pinagkakaganyan ng Pilipinas. Love of money is the root of all evil. Kung di nga lamang ako importante makauwi ng Pilipinas, ayoko nang umuwi.
Ako'y nahihiyang masabi ako'y Pilipino. Totoo po yan. Dahil sa mga kabataan, mga magnanakaw, nahiya po ako umuwi na Pilipinas. Nahiya po ako tawagin Pilipino. Eh, paano eh? Ako'y Pilipino eh. Kaya hindi pwede, hindi ako uuwi. Ang dadangin ko na lamang sa mga iyan. Manumbalik sila. Maski anong sabi sa banal na kasulatan, kahit gano'n kaitim ang inyong kasalanan, huhugasan ka, lilinisin ka na tulad ng niebe, papuputiin ka tulad ng niebe, papuputiin ka tulad ng Pero ano po ang nangyari nung marinig ng mga alagad yung sabi ng Panginoon, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. Yun nga po, how hard it is for those who have riches to enter. Bakit? Karamihan ng mayayaman, about money. Kaya po, banghira po makapasok sa karera ng langit yung mayayaman, nagmamahal sa pera. Ihahanay niya ang kanyang pagmamahal sa pera sa kanyang mababa sa kanya. Pati yung binibigyan niya ng pera niya, nahahawa na rin magmahal sa salapi. Kaya, ubos ang kaba ng Pilipinas. At sabi ng mga disipulo, tingnan niyo, pakinggan niyo ito. They were amazed at this world. And Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. Napakahirap kapasok sa karendangit. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Mas madali pa raw ang isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kariyan. Sa isang mayaman nagmamahal sa salapi. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Pwede ka namang maging mayaman ng hindi ka magkakasala. Magkakasala ka kung magmamahal ka na salapi. At talagang ang pagbibigyan mo ng salaping galing sa masama, sasama. Hindi pwede. Yung tumatanggap ibubuti, hindi. Pag-iisip nito masama yan para lang makabawi sa nagbigay ng masamang pera. Bagaman ayaw niya ng masama, pero mas gusto nila salapi. Salapi. Kaya nga ang sagot ng mga disipulo, they were amazed. Then, who can be saved? Sino maliligtas ngayon? Yung Arsiyo lumapit, nagawa na ang kautusan, hindi pa rin maliligtas. Hindi sila nag-o-observe. Ay kaya nga hindi maliligtas yun eh. Nagmamahal sa salapi. Hindi rin nakaabot sa sumunod sa Panginoon. Hindi nakaabot na maglingkod sa Panginoon. O, paano maliligtas yan? Sumagot ang Panginoong Jesus. With men, it is impossible. But with God,
All things are possible. Tingnan mo, imposibleng maligtas ang makasalanan, maiitim sa kasalanan. Pero ano ginawa ng Diyos? He gave His only begotten Son. Bakit? Upang kung sino ang maniwala ay huwag mapahamak, kundi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo, kabutihan ng Diyos yan. Walang taong ayaw mapahamak, walang taong nais mapahamak ang Diyos. Lahat ay gusto maligtas. May sarili tayong kaisipan. Kung gusto mo maligtas, sumunod ka. Ang ating ususoy rito ay obedience. Maligtas ka. Sumunod ka. Maraming Kristiyano ngayon na o kaya tumigil na sa nang tanggapin ng Panginoong Hesus. Okay na ito. Ligtas na tayo. Who told you so? Sino may sabi sa'yo? Ang sabi sa Philippians 2:12, work out your own salvation. Patuloy yan. Nasa panimula pa lang tayo. Magpapatuloy tayo hanggang huli. Hanggang sa pagbabalik na pa. Magbabalik na nga ang Panginoon. Hindi ba nyo napapansin? Worldwide na ang tribulation. Hindi ba nyo napapansin? Kaya, sa totoo lang, sa akin kahit gusto kong marami makinig, pero kung ayaw nyo, hindi ako magpupumilit. Basta masunod ko lamang nais ng Panginoon na go and preach the gospel in all the world. Nakakaawa po ang hindi maliligtas. Totoong may impyerno. Totoong may langit. At ito iisang hakbang na lang. At narito na ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo, makakita kayo ng digmaan, makakarinig mga lindol na malalakas. Masasama ay lalong sasama. O, hindi ba? Ganun na nga. Ang masasama ay lalong sumasama. Pagmasdan ninyo mga pinuno natin sa Pilipinas, hindi lamang dating na masama nga eh. Lalo pinasasama nila eh. Bakit? Like father, like son. Ang masama ama, pinasama ng anak. Pero pinapanalangin ko rin sila. Dahil ako man, gusto kong sila'y maligtas. Hindi biro-biro ang mapunta sa impyerno. Hindi biro. Marami nang namatay na nabuhay na pinatutotoong may langit at may impyerno. At nakita nila roon sa impyerno ang mga hindi ko napapangalanan. Maraming matitiso na ibang relihiyon yan. Maraming namatay na buhay ng mga iba't ibang relihiyon na ipinakita ng Diyos na mayroong impyerno at mayroong langit. Ang kanilang paniniwala, kulang pala o mali pala. Pero pinabalik sila ng Panginoon upang ipatotoo nila na ang kanilang doktrina ay mali. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino doktrina ang mali. Kung basa kayo ng Bible, malalaman niyo kung sino-sino ang mali sa doktrina. Ayoko na magpangalan. Nais kayong lahat, imaligtas. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ay maliligtas kundi yung mga sumusunod lamang sa akin, sabi ng Panginoon. Ay Panginoon, ako'y pwede palayas ng mga demonyo. Panginoon, ako'y nagbigay sa mahirap. Panginoon, ako'y tumulong sa hindi ko kayo nakikilala. Magsilayas kayo. Hindi naman ibig sabihin nun kasamaan paggawa ng mga himala.
Hindi naman ibig sabihin nun, nagkasala ka na, hindi ka papaanong balik. Hindi ganun. Kaya nga, return to me and I will return to you. Manambalik kayo sa akin at ako'y manambalik. Kaya nga, bumaba ang Panginoong Kristo para sa ating lahat, hindi para sa ilan lamang. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Wala eh, merong gustong makita, gustong maligtas. Pero hindi sumunod yung rich young ruler, very rich young ruler. Ang kaligtasan kasi nasa pagsunod, nasa pangunawa. Ay ako una, kahit hindi ko naunawa, sumusunod ako eh, nung bago pa ako. Pero habang sumusunod ako, nagbabasa ako ng Biblia. At sa ayon sa hindi maniwala, 10 beses ko nang nabasa ang Biblia. At nakakaayo ko ng pangalan. Naawa ako sa mga ayaw, lalo na po sa nagsasabing walang Diyos. Nahabag po ako. Kaya gabi-gabi po, dinadalangin ko sila. Kayong lahat, mga kaibigan ko, maski nung araw ko pang kaibigan, babae, lalaki, dinadalangin ko yan gabi-gabi. Mayat maya, hindi lamang gabi-gabi. Maging sa pagkain, dinadalangin ko sila. Sapagkat nakakaawa po, pag sa impyerno kayo napunta, talagang wala nang agisan roon. Kaya kahit sa anong paraan, may pahayag ko namin ang Ebanghelyo. Let it be to you as you desire. Anong desire mo? Huwag makinig, huwag sumunod. Let it be to you as you desire. Ano desire mo? Susunod ka? Para maligtas ka? Let it be to you as you desire. Hanggang rito na po lamang. At ako yung muling mananalangin. Salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko eh, at lahat ay makarinig. Lahat ay makaunawa. Lahat ay sumunod sa kilakilabot ang malaglag sa kamay ng Diyos. Nasa Hebrew po yan. Kakilakilabot ang malaglag sa kamay ng Diyos. Yung nasa nakikakilala ka na sa katuwanan. Ito malikod ka pa. Return to me and I will return to you. Manumbalik po tayo sa Panginoon. At siya po ay patatawanan tayo. Magsisipulan tayo. Maraming salamat po.